Walang hiya talaga itong mga biased media mga kababayan, ano? Dahil mukhang hanggang doon sa Netherlands, nagkakalat ng intriga mga kababayan. Diyos mio. Isipin nyo na lang ha, di ba kamakailan lang, sinabi nitong mga anti-Duterte mga kababayan na concerned daw sila sa pambabash down ng mga supporters si Digong dito sa ICC, sa kanilang mga judges at sa kanilang main page mismo. Na sa tingin natin, ha? Bakit concerned kayo? Nag-alala lang daw sila mga kababayan, baka raw magdagdagan ang kaso ni Duterte dahil nagpapahayag daw tayo ng mga saloobin doon sa mga pages ng ICC sa social media. At yan naman mga kababayan, ang sinakyan nitong si Maris Umali ng GMA. At akalain nyo, nagsumbong mismo sa ICC mga kababayan. Inintriga na ICC, anong masasabi nyo? Na tinotroll o kinukuyog ang mga social media accounts niyo, pati na yung social media accounts ng mga judges nyo. Ayun mga kababayan, binutata ng ICC. Hindi pinatulan ang intriga ng biased media mga kababayan. Buti nga. Panoorin niyo po ha. Isinantabi naman ng ICC ang ginawang pag-spam o pag-troll umano maging sa judges page ng ICC. Isinantabi ng ICC. Kinausap mismo ni Maris Umali. Ay, Diyos mio. Hanggang dyan pa ba naman mang-iintriga kayo, GMA? We understand that you want to remain focused in your work, but even the spamming of the ICC judges pages. Si Maris Umali yan nagsasalita mga kababayan ha. Nagsumbong tungkol sa spamming daw, pang-troll ng mga Duterte supporters sa social media accounts ng ICC at mga judges. Anong sagot ng ICC? Does not alarm you at all. Oh, hindi ba kayo naaalarma dito, ICC? Ha? Oh, yan ang sabi ni Maris Umali mga kababayan. We are all focused on only one thing, which is delivering justice in the best conditions for the victims and to ensure that truth is revealed about the guilt or innocence of any person who is accused. Oh, in short mga kababayan, wala kaming panahon dyan. Ay nako, GMA, Maris Umali, kaya ka nga nasasabihang bias eh. Dahil intrigera, pati ba naman dyan iintrigahin nyo? At bakit meron silang special access mga kababayan dyan sa ICC? Ano na namang pagtitist ng mga kababayan ang gagawin nila dyan? Baka lalasunin nyo na naman ang utak ng mga taga-ICC ha? Ang mga bias media na ito mga kababayan, itong mga Philippine media na bias, yan ang dahilan diba kung bakit nakasuhan si Digong dyan sa ICC? Dahil pagpapakalat na libo-libo ang mga pinatay daw ni Digong. Gayong ang isinampang kaso 43. O ngayon mga kababayan, ngayon si Maris Umali inintriga pati yung pagpo-post. Hindi naman tinotroll diba? Nagpapahayag lang tayo ng ating saloobin mga kababayan dyan sa ICC. No, sa kanya na mismo nang galing. Hindi namin yan focus. Oh, Maris, makinig ka. Iba ang focus nila. Hayaan mo yung mga tao. Intrigera. Even the spamming of the ICC judges pages does not alarm you at all. We are all focused on only one thing, which is delivering justice in the best conditions for the victims and to ensure that truth is revealed about the guilt or innocence of any person who is accused. Buti nga. Naiintindihan mo naman siguro yan, Maris, no? Tama na yung mga intrigang ganyan, Maris. Magbago na kayo. May iba't ibang kondisyon. Dito na naman tayo sa wig. BMW, buhok mo wig. Na pagbabasihan ang International Criminal Court para payagan. Sama-sama silang mga, nako mga kababayan, itong mga bias media. Ang interim release, dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakaharap sa kasong crimes against humanity. Ang ini-issue na naman ng mga animal mga kababayan ay etong interim release ni PRRD, yung pansamantalang paglaya mga kababayan. Feeling natin gusto nilang harangan ng mga animal. Which is, bakit na naman haharangan? Doon sa pre-trial mga kababayan, sinabi na mismo ng ICC na pwedeng mag-apply ng interim release si dating Pangulong Duterte. Patuloy na pag-question ng kampo ni Duterte sa paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo, idulog na lang daw sa korte. Yan at iba pang natalakay sa exclusive interview ng GMA Integrated News. Naka-exclusive interview ang mga animal mga kababayan. Sa ICC. Sa unang balita, live nang kasama natin si Maris Umali mula sa The Hague, Netherlands. Maris! Magkano ang dahilan
Higaan pasado, alas 12 na nga ng hating gabi ngayon dito sa The Hague, Netherlands. At kumalas man na tayo sa Rome Statute na nindigan ang International Criminal Court na may jurisdiction pa rin sila sa mga krimeng nangyari sa ating bansa noong kabilang pa tayo sa ICC. No? Parang kiniliti si Maris, mga kababayan. Oh. Mayroon siyang scoop, naka-interview siya sa ICC, mga kababayan. Iba-iba ang opinyon ng mga eksperto kung tama nga bang isinuko sa International Criminal Court. Sigurado, mga kababayan, ang hinihingan na yan ng expert opinion, yung expertong mga dilaw. Ganyan sila mang twist, mga kababayan, itong mga animal. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity na kanyang kinakaharap dito. Eto, mga kababayan, ang lakas ng kanilang powers, mga kababayan. Interview talaga taga ICC. Sa eksklusibong panayam sa International Criminal Court, giit ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah na mayroon silang jurisdiksyon sa mga krimeng nangyari noong miyembro pa tayo ng ICC. And then, yung procedure, di ba may rules sila na sinusunod, mga kababayan? Lampas na yun 1 year, nag-umpisa yung investigation. And then, yung manner of arresting PRRD. Paano na yun? So, the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state, but only for the crimes that are alleged were committed during the period when the state was a state party. Ang tanong namin, bakit naging 43 na lang? Akala ba namin 30,000? Sabi ni John Vic Rimulya. At yan din ang pinapakalat ng mga animal, mga kababayan, di ba? To the ICC Rome Statute. A withdrawal does not affect these obligations and this jurisdiction of the ICC. It only affects the future. Sigurado, mga kababayan, ang isa sa mga argumento ng mga animal na ito, na nag-file ng kaso ni Digong, gagamitin nila yung withdrawal di ba, nag-withdraw. Indication of guilt, nag-withdraw. Kaya nag-withdraw dahil pinopolitika nyo, ginagamit nyo yung tool para harasin ang kalaban. And the fact, mga kababayan, na parang baliko ang kanilang proseso dyan, mga kababayan, sa ICC. Dahil aresto muna, mga kababayan, bago magpakita ng ebidensya. Smio. Yan ang sinasabi ni Roque. Na paano kung sablay ang ebidensya ng aresto na kayo ng tao? Ngayon pa lang, pinapakita ng prosecution, mga kababayan, ng ebidensya. Kung wala yan, walang basihan, dapat inassess muna yan ng ICC, mga kababayan. Kung may question man daw sa paraan ng pag-aresto ay maaari naman daw itong idulog ng depensa sa korte. Ngayon na mismo, bakit sa September pa? Tamad ba tong ICC, mga kababayan? 6 months later. And then, ang susunod, 6 months na naman. Grabe. Wala na nga kayo trabaho dyan. Ang conviction rate ng ICC, mga kababayan, wala pa sa 10 ang nakakonvict nila, mga kababayan, ha. Simulat sa pool, sabi ni Roque. Tapos, grabe, mag-antay pa ng 6 months. I can simply say if there is any challenge to the lawfulness and legality of the arrest, it can be submitted to the judges and then the judges will decide on that. Dapat yan ay ihiring nyo una. Bawat suspect ay maaaring magpetisyon sa ICC para sa interim release. Pero may mga kondisyon daw na dapat matupad para ipagkaloob ito kung sakali ng korte. Yan naman ang pinag-iiyak nyo ngayon, interim release. Pansamantalang kalayaan, mga kababayan. In-announce na mismo yan ng ICC. Tapos gagawin yung issue. As a matter of general principle, there is all these conditions and questions need to be discussed before the judges. The technical measures and conditions have to be decided on a case-by-case basis by the judges and have to be accepted by a certain state for it to be ordered by the judges. Palabasin nyo na si PRRD. Dahil sabi ni Sarah, mga kababayan, kawawa daw si PRRD dahil konti lang daw ang damit, mga kababayan. At siya dapat ang maglalaba doon, hindi pa man daw marunong maglaba si PRRD. Kawawa. Nangyari na raw sa nakaraang mga kaso na pinagkalooban ng interim release ang inaakusahan, pero depende raw ito sa sitwasyon at sa mga hukom. Nagpapasalamat naman ang ICC sa Pilipinas dahil pinatunayan nitong umiiral ang international accountability. Wow! Ang kanilang sabuatan, mga kababayan. Yan na. Makakaasa pa ba tayo ng patas na labanan nito, mga kababayan? Nag-thank you sa Pilipinas dahil daw sa partisipasyon. Akala ba namin walang partisipasyon, sabi ni Bangag? Kaya nitong umiiral ang
Nagpapasalamat naman ang ICC sa Pilipinas dahil pinatunayan nitong umiiral ang International Accountability Mechanism sa bansa. Accountability mechanism? Na ano? In other words siguro mga kababayan, partisipasyon yan. Akala ba namin hindi magpa-participate? At ang sabi, yung ICC is a court of last resort kapag hindi na umiiral ang batas sa Pilipinas. Parang insulto yan sa korte dito sa Pilipinas, di ba? Nang tumugon ito sa diffusion request ng ICC. Oh, tumugon. Akala ba namin walang jurisdiction? Si mga kababayan, right now yan ha, tumugon ang Pilipinas. Wala nang jurisdiction mga kababayan eh. So, ibig sabihin mga kababayan, talagang sinuko na ng gobyernong Ngagba itong ating hustisya sa mga dayuhan. Higan gaya na nabanggit natin, may mga pagkakataong napagkalooban na ng interim release yung ilang inaakusahan sa Ang bias, ang bias. nakaraan, ano, pero hindi raw nangangahulugan na kapag nabigyan ka ng interim release ay posible ka ng maakwit kalaunan. So depende pa rin daw ito sa mga ebidensyang ilalatag ng prosekusyon at ng depensa at sa mga hukom na magja-judge sa naturang kaso. Bias! Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.